Ang ilan nating mga bayani, di umano, may kanya-kanyang anting-anting. Katulad ni Gat Andres Bonifacio na meron daw pendant na panangga niya sa peligro. Mga kapatid! Mabuhay ang Katangalugan! Si Gat Andres Bonifacio, kahit atapang at tao, di umano, meron pa rin anting-anting. Sa museyong ito, dito sa San Juan, nakalagak ang ilan sa mahalagang kagamitan ng mga katipunero. Kasama na ang ilan sa pinaniniwalaan nilang agimat. Pati ang kanilang supremo, meron di umanong Ayon sa numismatist o coin collector na si Boyet Manuel, may hawak-hawak daw siyang bertud na posibleng kay Andres Bonifacio mismo. Ang medalyon may butas sa gitna na malamang daw tinamaan ng punglo o bala. Sa kasaysayan, merong bahagi doon kung saan si Bonifacio ay inaresto matapos yung tinatawag na pulong sa Tejeros. Pinaaresto si Bonifacio ni Aguinaldo kung saan di umano inaaresto si Bonifacio, binaril siya, close range. Ngayon, kung meron kang tinatawag na ganitong suot na metal, maaaring tumama yung bala, nabasag yung bala, hindi tumama ng diretsa sa'yo. So, maaaring meron tayong tinatawag na parang assumption o hypothesis. Posibilidad ka na suot ni Bonifacio ito nung siya ay nahuli at inaresto. Ang mga nakaukit dito, nasa Latin, Griego, Baybayin at Hebreo. Nakalagay doon sa mga titik doon sa tagimat, Fortis Potens Deus Terribilis. Sa translasyon ng Latin, ito yung tinatawag na the most powerful of the terrible or terribles. Maiugnay natin to kay Andres Bonifacio kung titingnan natin sa isayan kasi una-una siya ang nagtatag ng katipunan. So lumalabas siya ang pinakamakapangyarihan. Kwento ni Boyet, nung minsan daw siyang nagawi sa Cavite para bumili ng barya, may isang dekada nang nakararaan, inalok daw sa kanya ang medalyong ito. Yung tao na binilhan ko, wala rin siyang alam. So ang intention lang niya ay parang kumita, ayon sa aking pagkakaalala. More or less nasa 80 pesos. Gawa rin daw ito sa platinum na maaring dumating sa Pilipinas noong panahon ng mga Kastila. Ito yung acid. Makikita nyo yung pagbabago dun sa metal. So yung brass, nagkaroon ng green. So ang platinum, walang reaction. So nakita natin yung tinatawag na liquid. Andun siya sa ibabaw. Mas maganda sana na ito ay may pa-translate yung mga simbolo na nakalagay dito sa taong mas may kakayahan higit sa akin. Pangalawa, may pasuri ang metal composition nito sa isang tinatawag na makina o instrumento. Anting-anting o agimat ang tawag sa mga amulet na di mano pwedeng magsalba ng buhay sa kapahamakan. Ang ilan daw sa ating mga bayani pinaniniwala ang gumamit nito. Si Pangulong Emilio Aguinaldo na pabalitang may agimat din daw na bigay ng di umano kaibigan niyang kapre. Kaya matagal daw itong nabuhay, bagamat mariin itong pinabulaanan ng general at ng kanyang pamilya. Si Macario Sakay, ang general na lumaban sa mga Kastila at Amerikano. Meron daw vest na may religious images at mga salitang Latin para hindi raw siya tablan ng bala. Ang kilalang bayani naman ng Cebu na nanguna sa paglaban sa mga Kastila noong Rebolusyon, si Pantaleon Villegas Isolde o Leon Quilat, nagmamay-ari rin daw ng iba't ibang mga agimat na nakadisplay sa Museo Sugbo sa Cebu. Ang isa raw sa kanyang mga anting-anting, ang panyong ito. Kapag suot daw ito ni Leon Quilat, di umano, imposible siyang masugatan o mamatay. Kaya naman, ingat na ingat sila rito. Kailangang naka-gloves ang sinumang hahawa. Pagkatapos niyang matamaan, tumayo siya, winagayway niya yung panyo. It serves as a magic wand. Yung mga tao, wala na silang magawa. And then, umalis na siya. Yung iba dito, kinopya sa mga nobena ng Katoliko na may mga Latin prayers. Nakilala ng aming team ang mga apo sa tuhod ni Leon Quilat, sina Ofelia at Jeffrey. Nito lang linggo, lumuwas sina Ofelia at Jeffrey sa Cebu para makita sa kauna-unahang pagkakataon ang di umano mga anting-anting ng kanilang bayaning lolo. Masaya kami kasi this is the first
first time na nakita namin yung panyo niya, yung amulet niya. So, feeling namin masaya kasi may ma-share kami sa pamilya namin doon sa Negros. Kakita ko lang doon sa mga artikulo na nakasulat sa mga news. Talagang napabalita na dito sa Cebu at saka talagang ang mga mata ng taong bayan is nasa kanya lahat. Samantala, balik tayo sa anting-anting ni Gat Andres Bonifacio. Ang medalyon na nabutas daw ng punglo o bala na may nakasulat na Latin. Sinamahan namin ang nagmamay-ari nito na si Boyet sa isang dalubhasa sa Latin mula sa University of the Philippines, Diliman para malaman kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga nakasulat dito. Ito po ay tumutukoy sa kung ano ang kanyang kakanihan bilang isang tao. Alam natin ni si Bonifacio ay nagumpisa o nanggaling sa isang paya na pamilya at marahil itong terribilis, terrible, ibig sabihin isang bagay na hindi katanggap-tanggap at yon marahil ang pinanggalingan ni Andres Bonifacio. Kung ako po inyong tatanungin kung si Andres Bonifacio baga nga ang may-ari ng anting-anting na ito ay batay sa kung ano ang nakasulat, ay ako po ay magbibigay ng pagsang-ayon. At bagamat hindi ko masasabi na siya nga ang may-ari na to dahil hindi po yan ang aking larangan, sa isang scientific historian na katulad ninyo ay patuloy tayong kumakalap ng mga ebidensya. Pinagtagpo rin namin si Boyet, ang historian na si Arius Raposas at si Attorney Gary Bonifacio, isa sa mga apo sa tuhod ni Andres Bonifacio. Sa pagkakalam ko kasi si Andres, even dun sa mga ibinigay sa amin na parang salin mga kwento, wala kaming nalalaman na gumamit si Andres Bonifacio ng anting-anting. Kung titignan natin yung mga textbooks natin or kahit mga libro tungkol kay Bonifacio mismo, wala namang direct link na sinagsasabi na si Bonifacio ay may hawak na anting-anting. Pinag-usapan ng tatlo ang mga naka-imprentang salita sa medalyon. Nakalagay po kasi doon yung salitang Terribilis Fortes Potens Deus. Ito po ay isang klasikong Latin. Sabi po doon, magbuhat sa tinatawag na kaguluhan, magkakaroon ng lakas, kapangyarihan tungo sa kaliwanagan. Posible na ang ginamit na pseudonym ni Bonifacio ay yung tinatawag na may pag-asa. Ibig sabihin, naniniwala siya na may darating na bukas. Kaya pag nakita mo yung medalyon niya na ginamit doon yung mukha ng araw. So ibig sabihin, parang sinasabi niya na may mukhang liwayway na darating. Pwedeng may connection dun sa edukasyon ni Bonifacio na kaya niyang gumawa ng ganito. Doon magbabago yung tinatawag na pananaw natin kay Andres Bonifacio na si Andres Bonifacio ay hindi mediocre o hindi dapat natin parang apihin o hamakin. Isa siyang matalino at may kakayahang individual. Siya ay karapat-dapat na ituring na o tagariang supremo. Pero kay Andres Bonifacio nga ba talaga ito? Pamula dun sa kwento, sa mga librong nabasa ko, wala akong nabalitaan. Bukas naman ako sa mga idea, sa mga bagong pananaw tungkol kay Andres Bonifacio. Ang pinakamaganda siguro dun ay alagaan yon ng taong nakadiskubre. Kung pagbabasihan natin yung kwento ng pamilya at mga dokumentong available sa atin, walang direktang nagkokonekta sa anting-anting at kay Bonifacio. Mahirap gawan ng koneksyon. Yung bagay na sinasabi ng ating mga eksperto na hindi natin pwedeng pagsawalang bahala dahil ang mismong tinatawag na anting-anting ay naglalaman ng impormasyon na nasa saloobin ng ating bayani. Ito ay naglalaman ng isang malalim na idealismo. Sumangguni rin kami sa isang geologist para makumpirma kung gawa ba talaga ang medalyo sa platinum. So ito na yung parang wall nung butas, sir. So i-slant lang natin ng konti para diretso sa beam siya. Well, right now, mas mataas ang chance na chromium. Chromium siya. Stainless steel. There was no signal coming from platinum. Right now, the way the composition looks, para siyang stainless steel. Although yung medyo mataas ang content niya ng chromium. Totoo man o hindi, na kumapit ang ating mga bayani sa mga anting-anting, hindi pa rin matatawaran ang kanilang tapang at kabayanihan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.